Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Gawain iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos na ating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ialay natin ang misang ito bilang pansalamat sa Diyos, pero sana mas makapagpasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya na rin niya sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Ialay natin ang misang ito para sa mga may sakit, gayon din para sa mga kapatid natin na nagtatrabaho sa ibang bayan, para sa kanilang mga sinusuportahang pamilya. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko po natin ang ating ulo. Maaari munang ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan, at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay.
Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa mga propeta nga halili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ang isang ipo-ipo, lulan ng isang karwahing, hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya ay minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari, at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin. At nang mamatay, pati bangkay niya ay nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya ay kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ng masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurin matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurin matapat. Sa unahan niya ay apoy patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak ang sumanyuri ay matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurin matapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Mahiya sa kanilang paghahambog na mainam. Ang Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginooy magalak ang masunurin matapat. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sa pananalangin, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang mga salita. Huwag niyo silang tularan, sapagat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kaniya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen.
Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan hayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Amen. Isa po sa pintas ng mga kapatid natin di Katoliko, sa atin ay ang pagdarasal natin ng Santo Rosario. Wala daw kabuluhan ito. At ang sipi nga po sa Biblia na ginagamit nila madalas ay ang narinig natin sa araw na ito. Kung saan ang sabi ng ating Panginoong Yesus, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sa ibang version, huwag kayong gagamit ng mga salita, maraming mga salita na wala namang kabuluhan tulad ng ginagamit o sinasabi, ginagawa ng mga hintil. Sapagkat in both verses ay ina-express na ang mga panalangin daw na ganito ay hindi pakikinggan ng Diyos. Sa papaanong paraan po ba natin masasagot ito? Well, unang-una, ang pinipintasan dito ni Kristo ay ang pagdarasal ng mga tao na parang pagdarasal ng mga hentil. Sino po ba ang mga hentil? Ito yung hindi nakakakilala sa Diyos. Pag sinabing hindi nakakakilala sa Diyos, yung malalim na pagkakilala. Ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos ay yung walang malalim na relasyon sa Diyos. Tayo po ba kapag nagdarasal ng Santo Rosario, halimbawa na lang, ay parang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos? Walang malalim na relasyon sa Diyos? Pag nagkaganon, mawawalan nga po ng kabuluhan ang mga salita na ating inuusal. Hindi dahil sa wala talaga itong kabuluhan, nawawalan lang ng kabuluhan sa paraan ng ating pagdarasal. Linawin po natin yan. Ang ating mga dasal, halimbawa, ang pagdarasal ng Santo Rosario, bawat mga salita dyan ay makabuluhan. Sapagkat, Bible-based yan eh. Biblical yan. Kung sasabihin natin, ang Santo Rosario, ang dasal na mga inuusal dito ay walang kabuluhan, para na rin natin sinasabi na ang Bible ay walang kabuluhan sapagkat ang mga dasal sa Santo Rosario ay galing sa banal na kasulatan. Meron itong kabuluhan. Meron itong power. Makatutulong ito ng lubusan. Nawawalan lang ito ng kabuluhan, ng katuturan, ng halaga, ng power, ng epekto sa tao kapag dinarasal ito ng tao ng parang walang malalim na relasyon sa Diyos. Kapag dinarasal ito ng tao nang hindi ito iniintindi, hindi ito pinagninilayan, at hindi ito sinasampalatayanan, doon siya nawawalan ng kahulugan. Not in general, but in particular. Hindi yung dasal ang walang kabuluhan, kundi yung paraan ng pagdarasal. Kaya sana patunayan po natin sa mga kapatid natin hindi Katoliko na miminta sa atin, pati na rin sa sarili natin, na may kabuluhan ang ginagawa natin. Sa pamamagitan ng ganitong hakbangin, intindihin po natin, pagnilayan po natin, sampalatayanan po natin ang mga dinadasal natin. Halimbawa po, yung misteryo sa Santo Rosario, yung pagbabalita ng anghel kay Maria. Kapag sinabi ba natin yung mga salitang yon, ora mismo nagfa-flash agad sa atin yung eksena at yung mensahe ng eksena, naisip ba naman agad natin kung paanong pinahalagahan ng Diyos ang tao dahil umili siya ng magiging ina ng magkakatawang taong Diyos na si Kristo? Naisip ba natin yung kababaang loob ni Maria nang siya'y pumayag sa plano ng Diyos para sa kanya? Gayong may nauna na siyang plano kasama ni Jose na magiging asawa niya. Naisip ba natin yung katotohanan ng Diyos ang lagi gumagawa ng paraan para sa ating kaligtasan na kailangan lang nating makipagtulungan? Something like that at marami pang iba. Sana naisip natin, pinagninilayan natin, iniintindi natin at sinasampalatayan natin yung katotohanan at maraming katotohanan na sinasabi ng mga salitang dinadalangin, dinadasal natin. O kaya halimbawa rin yung misteryo naman tungkol sa paghampas kay Kristo habang nakatali sa haliking bato. Naisip ba natin yung pinanghampas sa Kanya ay mayroong nakakabit na malaking buto o metal na kapag hinataw sa tao, pagbalik na ganun ay kasama ang balat ng tao?
Kaya there were times na talagang na-expose daw yung buto, pati na yung internal organs ng tao. Naisip ba natin ito na nangyari kay Kristo, na siyang mas nagpahirap ng kanyang pagkapasa ng krus sa papunta ng Kalbaryo. Yung sugat nga lang po natin nagagakarampot eh. Kahit maliit lang, ayaw natin nagagalaw. Inaalaga na natin, iniinda na natin. Kasi pag nagalaw, parang sakit-sakit. Yun pa bang buong katawan ni Kristo? Halos maagna sa paghampas sa Kanya? Na-imagine ba natin yun? Na mas nagpatindi ng pagbubuhat niya ng krus. But He bore all this. At marami pang iba dahil tayo ay mahal niya. Sana yung mga ganito, yung naisip agad natin, yung mga eksena at yung mensahe ng mga eksena sa mga salitang dinadasal natin, yun ang dapat na nagiging laman ng isip at puso na. Sapagkat kung hindi, mawawalan talaga ng kabuluhan ang lahat ng ating mga dinarasal. Magiging parang mga salita lang, walang laman. Sabi nga po ni Pope Paul VI, without contemplation, the rosary is like a body without a soul. Paraphrasing this in Tagalog, at tulad ng sinasabi na natin, kung hindi natin iniintindi, pinagninilayan at sinasampalatayanan ang mga salita sa dasal na inuusal natin, ang pagdarasal natin ay parang katawan na walang kaluluwa. Ibig sabihin, patay, walang kwenta, walang kabuluhan. Mabuti nang huwag na tayo magdasal. Kasi sa halip na makabuti, baka makasama pa sa atin. Una, winawalang halaga natin yung mga salita na galing sa Bible na binabanggit natin. Parang binabastos natin. At pangalawa, baka isipin natin, dahil nakapagdasal na lang tayo, kahit mechanical pa, okay na. Para bang nag-fulfill lang tayo ng obligation talaga. Parehong hindi maganda. Bear in mind that the very purpose of praying the Holy Rosary is not just to recite, but to fall in love with God, to have a deeper knowledge of God, to have a deeper relationship with God. And when that happens, ang dasal natin ay hindi lang magiging kalugod-lugod sa Diyos. Mas mararamdaman pa natin ang dasal natin na hindi parang obligasyon lang kapag nagdarasal talaga tayo nang iniintindi ito, pinagninilayan ito, sinasampalatayanan nito, and therefore, kung nagdarasal talaga tayo ng may pagmamahal. Kaya sana mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili, lalong-lalo na yung mga matagal lang nagdarasal ng Santo Rosario araw-araw, every other day, do we really mean what we say? Pinagninilayan ba natin, iniintindi ba natin, sinasampalatayanan ba natin, o parang mairaos lang, obligasyon lang, walang katuturan? Sa gayon, sayang lang. At sa gayon, baka sa halip na makabubuti, ay nakasama lang. Gayon pa man, para sa mga hindi naman nagdarasal ng Santo Rosario, kahit sa mga taong hindi nagsisimba, na hindi kabisado ang mga responses sa misa, mga kanta, huwag niyo naman po sabihin, ay buti na lang ako hindi nagdarasal ng Santo Rosario. Buti na lang ako hindi nagsisimba, iwas pusoy ako. Sapagkat mas malaki po ang nawawala sa atin. In as much as malaki ang maitutulong ng pagrorosaryo, lalong-lalo na mga pagsisimba natin, upang sa Diyos ay mas mapalapit tayo, mas ma-inlove tayo, at mas magkaroon tayo ng malalim na relasyon kay Kristo. Sapagkat sabi ko nga, ang mga dasal na ating inuusal naman ay makabuluhan, makatutulong naman, talagang may kapangyarihan. Nasa sa ating pagdarasal na lang talaga ang problema. Yun ang ating iayos, yun ang ating pagtuunan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako.
ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat alam niya ang pinagdaraan. ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pakipikit po natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na sa aming mga pagdarasal, mas mapalapit kami sa iyo. Huwag nawa kaming umusal lamang ng mga salita na hindi naman namin naintindihan, hindi naman namin naunawaan, hindi naman namin pinagninilayan at higit sa lahat, hindi naman namin sinasampalatayanan. Tulungan mo po kaming ayusin ang aming pagdarasal at ang aming pagdarasal ay maghatid sa amin sa mas malalim ng pagkakilala at relasyon sa iyo upang dumating ang mga pagkakataon na kahit tumingin lang ako sa iyo, tumahimik lamang ako, maramdaman ko na ang presensya mo, makita ko na at maramdaman ko nang alam mo na rin ang kahilingan ko. Hallelujah! Hallelujah! Tulungan mo kung paano magdasal. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. Yan ang pakatanim mo sa isip at sa puso mo. Kung lalapit ka kay Jesus, makipag-usap ka sa Kanya ng may puso, ng may pagmamahal. Hindi yung basta makapagsalita ka lang, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob. Mamaling iyas, ni gintong nilukob, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Pagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inukol mo para sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maitaragdag sa kadakilangan sa iyo ay likas. Sapagkat sa pagupuri namin ang nakikinabang ay kami pa rin naman ay iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kasi nasa mo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis, ng aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal, alalahanin ng ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namaan namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming
sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, wag kang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Spirit, kapayapaan po. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mga palad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ako nga'y dudulog at dadalangin. Ang hinting ng umaga, ang tinig ko ay dinggin. Hinahangat nitong damdamin, kailan tutugunin? Bukas pagsikat ng liwanag, aking hintayin. Dinggin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, nawa'y pakinggan mo. Dinggin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo,
kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makabahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kagandahan loob, kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami, walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa Banal na Misa, lalo na rin sa pamamagitan ng mga tulong na ibinibigay po ninyo para makatulong din po tayo sa iba. Sa ngayon po, nagpapagawa po tayo ng mga kapilya. Dito po napupunta ang malaking bahagi ng tinutulong po ninyo bukod pa sa maintenance ng simbahan at sa pagpapalaganap ng debosyon sa mahal na Birhen ng Nazaret. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Palain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging namisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis at sintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal